Welcome to Heart with the Mama Colleen. Dear Mama Colleen, have a blessed day ahead. Mama Colleen, please hide my identity. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Brilliant. Someone flirted with me, but apparently, he is already married with 2 kids. Mama Colleen, ako si Brilliant. Nagkakilala kami ng lalaking ito sa Facebook. Nag-add friend siya sa akin. Then after 1 month, nag-meet kami sa isang coffee shop. Mama Colleen, gwapo siya. Sa totoo lang. Habang nagkakape kami, doon na po siya nanligaw sa akin. Sabi ko, ang bilis mo namang manligaw. Sabi ko pa, bigyan mo muna ako ng time na makilala natin ang bawat isa. Kasi baka mamaya may asawa ka na. Pero Mama Colleen, nung time din na yun, nagpumilit po siya na sagutin ko. Agad siya. Again, 1 month after naming mag-add friendan sa Facebook. Sa madaling salita, Mama Colleen, sorry, pero napa-oo niya po ako. Sinagot ko siya dahil nga ang gwapo niya. Naakit ako sa kanyang kagwapuhan. Mama Colleen, nakalipas po ang mga ilang buwan. May nangyari na po sa amin. Bago po siya umamin, ang ganda pa ng mga sinabi niya sa akin. May inamin siya po sa akin last January 23, right after ng aming sex. Sabi niya pa sa akin, may sasabihin ako sa'yo. Hindi ko alam kung ano yung magiging reaction mo. Pero noong mga oras na yon, kinakabahan ako. Nasa isip ko na baka alukin ako ng kasal. Natulala ako bigla. Tapos bigla niya akong tinapik. Uy, bakit ka natulala dyan? Sabi ko, wala. Sabay nakangiti lang ako. Sabi niya, halika sa tabi ko. Sasabihin ko, sa'yo ito, nakatabi kita. Sabi ko pa sa kanya, sabihin mo na, pinapatagal mo pa eh. Na-excite na ako eh. Yun yung nararamdaman ko ng mga oras na yun. Sabay sabi niya, paano ba to? May asawa na ako. Oh no! Sabi pa niya, may 2 na rin siyang anak. Oh no! Mama Colleen, on cue, bigla akong umiyak. Tumulo ang aking mga luha. Sabi ko, niloloko mo ko. Sabi mo, noon binata ka, walang sabit. At sabi ko pa, gusto mo lang palang makuha ang pagkababae ko. Alam mo Mama Colleen, wala na akong magawa kundi umiyak na lang ako ng umiyak. At pinagsasampal ko siya. At sinabi ko pa sa kanya na sinira mo yung buhay ko. Dahil ikaw ang unang lalaki na nakagalaw sa akin. Oh no! Opo Mama Colleen, siya po ang unang lalaki na nakagalaw sa akin. After ng pag-iyak ko, after ng pagsampal ko, after ng mga sinabi ko, bigla po siyang umalis at iniwan ako. Mama Colleen, parang tinakbuhan ako pinagtakloban ako ng langit nung inamin niya po sa akin na meron na siyang asawa at anak.
It's really painful to accept kahit gusto kong hiwalayan siya. I really can't dahil napofall na rin ako sa kanya. Nung mga tayo na umalis siya, nagkakaroon pa rin kami ng contacts. Nagkakapalitan pa rin kami ng text. May mga sinabi rin siya sa akin na napofall in love na rin daw din siya sa akin. Yun lang ang problema, meron na siyang asawa at anak. At ang pinakamasakit lang na sinabi niya sa akin, the painful thing is that hindi daw kami pwedeng magsama. We cannot be together. Dahil nga meron na siyang pamilya. Sabi ko, Mama Colleen, after ng may mangyari sa amin, bibitaw na ako. Lalayo na ako. Kaya nga lamang po, Mama Colleen, kung kailan gusto ko nang lumayo, doon ko nalaman na ako pala ay buntis. Oh, no! Paano yun? Buntis ako. Papatayin ako ng magulang ko pag nalaman nila na buntis ako. 2 buwan na po akong buntis. Sinabi ko po kaagad sa kanya yon nang madiskubre ko na ako po ay nagdadalang tao na. Pero ang sagot niya sa akin, ipalaglag ko na lang daw yung bata. Oh, no! Lalo ako nagalit sa kanya. Sabi ko, hindi ko magagawa na ipalaglag ang baby ko. Bubuhayin ko to mag-isa. Kahit wala ka, kakayanin ko para sa baby ko. Mama Colleen, lumalaki na yung tiyan ko, umuwi po ako sa amin. Hindi ko mawari yung reaksyon ng parents ko nung nakita nila na ako po'y nagdadalang tao na. Kitang-kita ko po sa mga mukha nila na gusto nilang magalit sa akin. Pero nakikita ko rin na awa ang nangingibabaw sa puso ng aking mga magulang. Sa kabila nun, tinanggap nila ako at sabi nila, dumito ka na lang, magtulungan na lang tayo hanggat mailuwal mo ang baby. Mama Colleen, hindi pa rin nagpapakita sa akin ang lalaking ito. Pero Mama Colleen, mahal na mahal ko siya. At sa totoo lang, siya pa rin ang hinahanap ko hanggang ngayon. Hanggang ngayon, hindi ko siya makalimutan. Hanggang ngayon, hinahangad ko pa rin siya na makasama. Magulo, 'di ba? Galit ako, oo. Pero bakit ganun? Siya pa rin ang sinisigaw ng puso ko. Sabi nga ng nanay ko, ang dami pa namang lalaki dyan, anak, na mas higit at karapat-dapat. Ang reason ko, kung sa kanya ako nadapa, sa kanya pa rin ako babangon. Hays, pagmamahal na ito, hindi ko mawari kung ano talaga ang gagawin ko. Kung kalimutan ko na lang ba siya, Mama Colleen, or hintayin ko na bumalik siya sa akin. Mama Colleen, mahirap ko siya makalimutan dahil siya ang unang lalaki na nakagalaw sa akin. At alam niya yon. Pero hindi pa rin po alam ng wife niya hanggang ngayon ang aming relasyon. Again, Mama Colleen, what should I do? I really loved him so much. Please, DJ Mama Colleen, enlightened my mind. Thank you po and more power. Win Radio is the best. Muli, ako si Brilliance. At ito ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.
Alipin ako na umiibig sa'yo. Paano ba ito? Gawin mo ang tama, te. Hindi porke siya ang nakadivirginize sa'yo, gagawin mo na ang tama kahit na ito ay mali. 'Di ba? Ulitin ko, hindi porke siya ang nakadivirginize sa'yo, ipipilitin mo nang gawin, itama ang isang mali. Huwag tayong mapilit. Kasi mas lalo lang magiging masakit kapag ka masyado mong pinipilit yung isang bagay na medyo imposible pa sa ngayon. Let's face the fact na ginago ka niya, niloko ka niya, pinaikot ka niya at siraulo siya. Gigil yarn. Diba? Kasi una, bebe ko, kung talagang malinis ang intensyon niya, una pa lang na pagkikita ninyo, ilalatag niya na yung kanyang mga baraha. Walang itatago. Siya ay magiging totoo. Again, kung talagang seryoso at malinis yung intensyon niya sa'yo. I know he is your first, but it doesn't mean na siya na ang dapat na iyong maging last. Oh, no. Hindi lahat ng gusto natin nakukuha natin, sabi nga sa isang linya, sa isang movie. Di ba minsan din, yung unang subok natin sa isang bagay, di ba minsan nagfe-fail talaga tayo? But it doesn't mean na pagka nag-fail tayo, di ba parang hindi na yun yung last na subok natin? Minsan, ang sabi nga sa atin, try and try until you succeed. So, i-apply mo rin sa'yo, bebe ko. Kung nadapa ka sa unang pag-ibig mo na ibigay mo sa kanya ang pagkababae mo, at alam mo na mali na ituloy pa ang pakikipagrelasyon sa kanya dahil meron pala siyang asawa, then wag mo nang ituloy. It is case-to-case basis. Ibig sabihin, you failed sa first try, malay mo sa pangalawang pag-ibig, ikaw ay mag-succeed. Malay mo, hindi pala talaga siya yung para sa'yo. Kaya wag mong ipilit para hindi ka masaktan. 'Di ba? Ganun lang yun. Again, I know he is your first, but it doesn't mean na dapat siya na yung last. Kasi akala mo siya yung tamang-tama tao para sa'yo. Tama ka, akala mo lang yun. Kasi he is not. 'Di ba? Tunay na ang puso ay hirap turuan. Tila ito ay walang pakialam. Kahit ano ay gagawin, lalo na ang nararamdaman. Ganyan kapag nagmamahal, sabi sa linya sa kanta. Pero huwag kang magpakaalipin, bebe ko, sa taong sa una pa lang hindi kayang maging tapat sa'yo. Huwag mong sayangin yung buhay mo sa isang tao na sa una pa lang hindi kayang maging tapat sa'yo. Lagi mong tatandaan na kapag ka ang relasyon inumpisahan sa mali, baka habang buhay, ito talaga ay magiging mali. Mas maganda po na ang relasyon umpisahan sa tama para walang sakit ng ulo pagdating ng araw. Mas maganda yung makipagrelasyon ka sa relasyon na ikaw ay ipagmamalaki at hindi ka itatago. Yung relasyon na walang manunumpa sa'yo na sana mategi ka kasi inago mo yung asawa niya. Dun ka na lang sa binata kesa sa lalaking may asawa na. Huwag ka magpabilog dun sa sinasabi niya na mahal din na kita, na-fall in love na rin ako sa'yo, utot niya bilog. Ito yung tatandaan mo, bebe ko. Kung nagawa niyang lokohin yung kanyang asawa't anak, hindi malabo na gawin niya rin yan sa'yo. Naging biktima na yung asawa niya. Huwag ka nang dumagdag sa magiging biktima niya pa. Ginamit niya masyado yung kapugian niya. Dahil pogi, bumukaka ka. Hindi mo man lang masyadong kinilala yung bubukakaan mo. Diba? Bebe ko, wag tayong ganyan na, porke pogi, buka! Oo, magpalahi tayo! Na hindi mo man lang bina-background check kung ito ba may asawa o wala. Alam mo, totoo yung sinasabi nila na women's instinct eh.
Di ba sabi mo kanina sa letter mo, baka mamaya may asawa ka. Baka mamaya namamadali ka, di pa nga kita kilala. Yun palang baby ko eh. At that moment in time, may naramdaman ka na something fishy. It's a sign actually for you na maisip yun. It is actually a sign, signal for you na medyo red flag, diba? Na medyo wait. Teka lang. Hindi ko muna isusuko ang bataan ko. Hindi ako magpapadala sa kapugian niya. Dapat ganun eh, di ba? Red flag na yun eh. Eh wala. Nasilaw ka be. Sino ba kamukha niyan? So, I hope girls, let's learn from Brilliant story. Bago mo isuko ang iyong bataan, bago ka magdala sa kanyang kapugian, it is best na kilalanin mo muna yung lalaking bubukakahan mo. Kasi mahirap i-undo ang pagkakamali. Hindi ito parang MS Word na kapag ka nagkamali ka, ay delete, ay backspace. Walang ganun sa buhay. Hindi MS Word ang ating buhay. It's either ituloy mo yung mali na yan, magulo-gulo ang buhay mo, or gawin mo na lang yung tama, type new open document, at isulat mo yung buhay mo ng tama and learned from your mistakes. Ganun talaga ang buhay. Huwag mo nang gawing komplikado para na lang sa anak mo. Red flag number 2. Ipalaglag na lang daw ninyo yung bata. Yan ba yung gusto mo makasama habang buhay? Imbis na solusyon na maganda ang i-present sa'yo, ang gusto lang niya, ipalaglag mo, kasama mo sa sarap, pagdating sa hirap, yan ang suggestion niya sa'yo. Oh, no! Ate, hindi mo siya kailangan. Oo, sinabi mo na sa kanya, grabe yun, talagang lumaki yung mata ko lalo eh. Nung nabasa ko yung linyang, kung sa kanya ako nadapa, sa kanya pa rin ako babangon. Mali nga! It's very wrong. Pwede ka namang madapa sa kanya eh, tapos sa iba ka bumangon. Yung iba na magiging totoo, yung iba na hindi loko-loko, yung iba na kayang maging faithful hanggang dulo. So yun, nabi ko, baka manggigil pa ako dito, lumabas pa yung pangil ko. Lumabas yung mga sungay ko. Nagkakasala na ako. Now, hayaan ko naman yung ating mga sausawero at sausawera, mga bebek ko, ang makisausaw sa kung ano pa yung pwede nilang idagdag o ibawa sa sinabi ko. Ka-winner ha, it is time for you to speak from your heart. Anong masasabi mo para kay Brilliant? Mag-text lang sa 0977-7000-915 or mag-record ng iyong boses, i-chat mo ko sa DJ Mama Colleen. Makikita mo yung mikropono na icon, i-record mo yung sausaw mo. Please, pag magre-record po, sana walang maingay sa paligid. Kaltukan mo yung maingay. At sa aking pagbabalik, sausaw mo naman ang ating ibibida on the air. Once again, last na, Brilliant. Huwag mong panghinayangan ang lalaking hindi kayang maging tapat sa una palaang. Once again, this is the story of Brilliant dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.